Wag niyo kaming smallin kahit senior kami. Kaya, yo te amo sa inyong lahat. Amen. Praise the Lord. Ha? Mapi muskila. Sino galing sa Saudi dito? Amen. Pi muskila. Mapi muskila. Mapi muskila. Medyo ingat po tayo, baka mabanggit nyo. Mafimok. Lagot kayo. Yes, wag yun. Sabihin nyo lang, Fipolus. Fipolus. Fipolus? Mapi. Kadamo Pulus. Akadir Pulus. Mapi, hati ni. Amen. Praise the Lord. Dita hati ni. Pwede lang, ano, gusto natin makapagsalita ng lahat ng lingwahe, di ba? Kaya lang problema, gusto nating maglaban ng mga sinasabi ang mga languages ng ibang bansa. Pero yung sa ating bansa, hindi natin masabi lahat. Di ba? Unahin muna natin ang bansa natin para nagkakaintindihan tayo kahit saan tayo magpunta. Amen? Amen. So, tayo po ay manalangin. Tunay nga, Ama, maraming salamat po sa araw na ito, Lord. Magtatapos na po ang 2024, but patuloy ang kabutihan mo sa bawat isa sa amin. Hindi ka nagbabago kailanman, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa mensahe mo ngayong umaga na sa paggamit mo sa akin, Lord, itago mo sa iyong mga pakpak, Panginoon. Na ikaw lamang maluwalhati at ang salita mo lamang ang maire-relay sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po. In Jesus' name. Amen. Meron pa ba kayong hawak-hawak na kalendaryo 2024? Meron pa. Kasi merong 2 days na. 2 days na lang, di ba? Bagong taon na. Kayo po ba excited na sa darating na bagong taon? Amen. O meron na rin siguro kayong kalendaryo ng 2025. Pero ang nakapagtataka ko, dati, ang lalaki ng mga kalendaryong pinamimigay. Diba? Nakalimutan ko yung kalendaryo ko eh. Tapos makikita nyo, may i-display nyo ang mga pictures na nakikita nyo, mga views ng iba-ibang bansa. Naalala ko tuloy nung kami na nagpunta nasa Canada kami noon, long drive. Nakita ko yung mga views, sabi ko, ito yung nakikita ko sa kalendaryo ah. Ang gaganda. Ngayon meron kami isang naging kasama noon. Bata pa, ang ganda-ganda ng batang yun. Ngayon, taga Cebu siya. Ngayon nakikita niya, ang ganda-ganda ng Manila. Sabi niya, pupunta ako dito kahit pagmasukan ako. Ang ganda ng bata talaga. Bata pa siya eh. Ngayon, nung pumunta, nagbarko, pumunta ng Manila. Sa pier pa lang, na-discourage na siya. Ito pala yung Manila. Di hamak na mas maganda pa yung Cebu. Kaya bumalik sa Cebu. Kaya minsan, napipeki tayo. Minsan, akala natin ang ganda-ganda. Pero pag nakita natin, hindi pala. Pero ang Diyos, never na namimigay sa atin. Kahit saan anggulo, totoo siya. Amen. So, ang pag-usapan nga natin ngayon ay New Year. Meron na po kayong 2025, no? Na kalendar. Ang liliit, ano? Ganyan na lang kalaki. Dati, ang mga kumpanya namimigay pa ng mga planners. Pero kayo ba, ano na ba sa inyo yung gagawa ng plano? Hindi kayo gumagawa ng plano? Sorry na lang sa inyo. Kasi, iba din yung nagplaplano. Diba? Naalala ko si Agape, kwento lang kita ha, ang anak, si Pastora Agape. Noong nasa Amerika kami at kami ay babalik na ng Hong Kong. Ito ay, kasi syempre, akala natin ang Amerika ang ganda-ganda, di ba?
parang minsan lahat isasanla mo, ibebenta mo, makarating ka lang sa Amerika. Pero hindi lahat lagi ganun ang buhay sa Amerika. Diba? Ngayon, tumira kami doon ng almost 5 years. At sabi ko nga na, ay, pagpunta ko sa Amerika, syempre nakikita natin yung bahay sa Amerika, maganda, ang ganda-ganda ng mga hardin na talagang ano. Eh syempre, pagpunta namin doon, hindi naman kami talagang maraming baon, wala naman kaming sariling bahay doon. At saka nung minsan, nagpakasyon kami, doon kami nagstay sa bahay ng hipag ko. Makikita ko, ang ganda ng bahay niya, subdivision. So, inisip ko nung pagpunta namin doon, ganun din ang bahay namin. Hindi pala. Alam nyo, ang bahay namin doon, di ko naman kinakaya kasi maganda din ang lugar. Akala ko sa Amerika kami, pag ando ka sa bahay namin, parang kang nasa Cubao. Hindi, sa totoo lang, kasi ang baba namin may Filipino store. Tapos sa kabila merong barbershop. Tapos sa kabila merong AA. Alam niyo yung AA? Anak ko, this is the... AA, yun yung mga alam niyo yung mga addict na. Doon sila pinang-cancel, yung mga alcoholic pala, alcoholic, doon. Kaya, ayun yun, sabi ko, napunta. Tapos sa harapan namin, paupahan ng mga lumang kotse. Yun, ayun, ganun. Sabi ko, ito pala. Tapos tabi kami ng highway. Kaya, sabihin, pero pag pinasok mo naman yung loob ng apartment, ang ganda. Ang gandang ayusin, yung layout ng apartment, ang ganda ng ayusin, malaki yung kwarto namin. Kaya sabi ko, pero syempre, lagi tayo magpasalamat sa Panginoon. Ano man ang mangyari, saan ka man naroon, pasalamat tayo. Dahil sabi nga, in everything God has a purpose. Amen. Ngayon ang aking anak na si Agape, nung magpa 5 years na kami, siya ng isip na babalik siya ng Hong Kong. Para naman habang lumalaki yung mga pamangkin niya, kapatid niya, kasama niya, at nakakasama niya habang lumalaki. Ako masama loob ko, parang hindi ko kayang mauna si Agape. Sabi ko, kasi gusto pa namin mag-stay doon, hindi pa naman tapos yung working visa permit. So, sige na, pero alam nyo, bago umalis si Agape, nag-decide kami that punta na rin tayo ng Hong Kong. So, bumalik kami ng Hong Kong. Alam nyo, si Agape, very organized siya. Especially in scheduling, very organized. Pagdating namin dito, medyo kwento lang to para makita natin yung ano. Pagdating dito, siyempre magkahanap ng trabaho. Kasi yung meron bang kaming dalang pera, it's not enough to sustain ang lahat ng pangangailangan namin for a year. So, kailangan maghanap kami ng trabaho, naghanap si Agape. Unang-unang kita niya, unang-unang hanap niya, ang dami niya ginaplayan. So, may maraming sumagot, tapos, parang rejected. Ang una na lang, ang gusto niya na kahit tanggapin niya, yung pagiging teacher assistant. Di ba, Agape? Yan. Tapos, bilang teacher assistant, ang sweldo 5,000. Just to start. Ngayon, nung gusto niya lang kunin yun, may nag-offer. Tapos nung mas mataas, nung kukunin niya na yung mas mataas, may nag-offer ulit, pataas ang pataas. Wow. Ngayon, hanggang sa isang employment agency, nag-apply. Siyempre, yung mataas, hindi naman yung ganun mataas. Sabi, mas mataas doon sa mga nagunan. Hanggang sa pumasok siya, ay nag-apply at pumunta siya doon. Kasama pa si Pastor Morgan, ang kanyang daddy, ang aking asawa, para hindi... Mas maganda yung kumpleto yung kwento. Yes. Pagkulang ko lang. Kasi pagkulang ko lang, baka may magtanong sa inyo. Tuloy-tuloy. Hanggang sa in-interview, ang tagal ng interview. Ako naman, pumasok ako sa isang kasi sa age ko, nung bumalik kami dito, hindi na ako pwedeng pang office girl, office lady, office woman. Hindi na. Kailangan na lang dun sa coffee shop na merong gawaan ng cake na talagang ang cute ng coffee shop nila.
Pero isang linggo lang ako doon, hindi ako nakatagal, hindi ko kaya. Kasi syempre na, pag nagkakaedad ka, mga tuhod mo nananakit na, hindi ka pwedeng tumayo na matagal. So, praise God. Sabihin, kahit magplano tayo, at kung hindi, dito, kailangan maging sensitive ka. Sabi nga, hindi masama ang magplano. But we need to remember that no matter what our plans may be, we cannot know for sure what is in the future. Amen. Diba? So, ang maganda doon, sumunod si Agape. Marunong naging sensitive siya. And praise God, now, she's working with one of the companies na very generous. Praise the Lord. At talagang, pag sumunod ka sa Panginoon, talagang andyan ang pagkilos ng Panginoon. Amen. Amen. So, ganun po ang istorya. So, ito po, ang pag-aaral po natin ngayon, ang title po ay This New Year. Na, sabi nga, ang calendar na 2024, ay siguro kung makikita natin yung calendar na hawak-hawak natin na 2024, lumang-luma na. Kung kayo po ay mahilig magplano, na mahilig gumawa ng appointment, siyempre, doon nyo po nilalagay kung anong lecture niya. Ako po, nailalagay ko lang yung date pag ako'y nagkukulay ng buhok. Para ma-remember ko, ganun ba ako yung last time na nagkulay? Diba? Parang baka naman medyo naaaga. Babaguhin ko. Diba? Maganda yun eh. Kasi, ang importante doon, hindi ka nagkakamali. Sa ating pang-physical, sa ating pang-personal na buhay, nakikita mo kung paano. Pero, sabi nga, whenever you make an appointment or have something important to remember, i-mark mo yun sa calendar. And, ngayon pa lang I believe, kung sino man yung humahawak na ng kalendaryo 2025, may naisulat na kayo dyan. Birthday ko po. Oh, birthday. Ha? Soaking, nakalagay na, di ba? Tapos, itong magmula January, hindi pa nangangalagitnaan ng taon, para makikita mo lumang-luma na yung 2025 mo kasi ang dami ng sulat. Doon sa mahilig magplano, mahilig gumawa ng appointment. Kaya, napaka-importante po ng yung mga kalendaryo. I can say, kasi doon natin nakikita yung mga araw na kung ano yung ginawa natin noon. Ako, ang 2024, sabi ko nga, may mga plano ko, pero hindi ko na sinusulat. Kung ano na lang dumating, yun ang, di ba ikaw minsan gusto ko ganito? Kahit hindi mo isulat, dadating yung time na alala mo na gusto ko to, alam kong gusto ko to sa araw na to. Pero ako, hindi ko akalain, hindi ko inisip na ang 2024 ay doon ako mag-go through ng procedure, yung laparoscopy, di ba? Wala yun sa isip ko. Eh, may mga bagay na hindi maganda na nangyari ng 2024. Pero nakita mo rin doon sa bagay na hindi maganda kung paano kumilos ang Panginoon. Kaya naging maganda. Di ba? Minsan marami sa atin ang tinginan, yung bang nawawala na tayo ng pag-asa. Kasi walang direksyon ng buhay natin. Di ba? So, yun nga sabi ko nga kanina, there's nothing wrong in planning for the future. But we need to remember that no matter what our plans may be, we cannot know for sure what is in the future. Sabi nga sa Bible, sa Ecclesiastes 8:7, since no one knows the future, who can tell him what is to come? Amen? We can put appointments on the calendar, pero hindi tayo nakakasigurado kung yung mga appointments na yun ay mangyayari ba. Pero, nakakasigurado tayo sa araw na ito. Di ba? Minsan nga sa araw na ito, nagpaplano tayo. Kakain ako sa ganito. Nalaman mo, ang mahal pala. May iba ka na. Gusto mong kumain sa Cheesecake Factory. Tapos alam mo pala, mahal. Kabitikoral na lang. At least masarap pa rin, di ba? Talaga, masarap. Akala lang natin yung minsan sa pangalan lang Pero pagdating natin doon, madi-discourage ka. Pero ako, hindi ako na-discourage sa Cheesecake Factory. Masarap po doon. Hindi ho, tikman nyo ho, masarap. Gusto nyo pong kumain doon?
Ha? Kailan naman dinadating? Isa-isa lang. At dahil dito, alam nyo, marami mga natatakot, nag-worry, dahil hindi nga nila alam ang future nila. Pero, sabi nga huwag ka na mag-worry. Kung nalalaman mo kung sino ang humahawak ng kinabukasan mo, matutuwa ka. Hindi ka na mag-worry, hindi ka na matatakot. No one can see the future except God. Amen? That's why God must be the first consideration in every plan for our future. Kapag ka nagkaplano tayo, lagi natin unahin, ano ba ang malulugod ba ang Panginoon sa pinaplano ko? Diba? The future is in God's hands. We cannot be sure of tomorrow, but we have today. So, ang kailangan lamang ay mamuhay tayo na nanaayon sa plano ng Diyos para sa atin. Hindi sa plano natin. It looks like a lot of stuff was planned last year. Ano po, hindi pa naman nagtatapos, meron pa tayong 2 days. And I believe na marami tayong pinlano sa buhay natin, even sa ating pang-pisikal. Diba? Sabi natin, gusto natin mag-jeta. Gusto natin mag-exercise. Actually, kinutrata ko pa nga si Cecily. Cecily, pag hindi nagising si Tito Morgan yun, tayo, labas tayo, mag-jogging tayo, o kaya magpa-araw. Kasi napaka-importante po. Minsan tayo, very cautious tayo sa mukha natin, baka masunod. Pero maging conscious tayo sa health natin inside. Napaka-importante ng vitamin D sa bawat isa sa atin. Minsan nga pag lumalabas ako, naglalagay ako talaga ng sunscreen. Nabasa ko, hindi pala dapat. Kasi parang baliwala din yung sun, yung araw na vitamina ng araw na makukuha mo kung paano pang mapapasok sa katawan mo yung kung hinaharang mo na. Diba? So, napaka-importante po ng vitamin C. Huwag po kayong matakot. Madali naman po tanggalin. Ang dami na pong nabibili mga cream ngayon para matanggal yung mga dapat na tanggalin. Di po ba? Ngayon po, sabi nga sa taong ito, lagi po nating isa-isip yung, sabi ko nga kayo, nasa kapakanan, tama ba sabihin ko, kapakanan. Ay, nagagayon ako sa iyo. Kapakanan. Yung para sa Diyos, yung ma-please natin ng Diyos, di ba? Yun ang lagi nating iisipin. Paano ba tayo ma-please natin ng Lord kung wala tayong alam sa Kanyang salita? Ang dapat po natin gawin to be closer to God. Dapat marunong tayo. Alam ko po marunong po kayong magbasa. Pero alam ko po na marami po tayong binabasa. Hindi po ako exempted dyan. Minsan nagbabasa po ako ng magazine, nagbabasa po ako sa computer, mga bagay-bagay. Pero wag po natin kaligtaan na unahin din po natin yung salita ng Panginoon. Kasi po pag alam po natin ang salita ng Panginoon, doon po tayo magiging close sa Kanya. Makikita natin sino ba si Lord. Ano ba ang character ni Lord? Ano ba yung mga attributes ni Lord? Mababasa po natin doon. Makikita po natin kung hindi sa ginawa ng Panginoon, wala tayo dito. Kung hindi siya namatay sa atin, tayo po ang mamamatay dahil sa ating mga kasalanan. At makikita din natin dito dahil yan po ang paraan ng kaya kung paano tayong minahal ng Diyos. So, sino ba tayo? Sasabihin ko na, may konsyensya ka ba? Nakita mo na nang binasa mo kung paano kang nilikha ng Panginoon. Paglikha pa lang sa'yo, sa lahat ng nilikha ng Diyos, tayo lang ang sinabihang it was very good. Diba? Hindi ka pa ba maantig doon? Kaya lang meron time na iba po yung natin Huwag po kayong ma-offend, pero yun po yung may alagang aso dito. Ha? Mahal na mahal niyo yung aso niyo. Kasi po, nilikha tayo ng Diyos bilang tao, di ba? At talagang
pagkakaiba ng pagkakalikha sa atin. Pero ang nangyayari, nagiging anak na natin. Nagiging anak nyo na kasi ako hindi ko ginagawa. Nagiging anak nyo na yung aso. Yeah. Ay, come to mommy! Come to mommy. Oh, okay, you go to your ate, ha? Diyan ka lang, sa ate ka lang. Diba? Oh, parang hinahanay nyo na yung sarili nyo sa hayop. Diba? Meron nga akong kilala eh. Yung aso gustong tumabi doon sa wife. Ngayon, syempre katabi niya dapat yung husband niya. Iyak ng iyak ng aso. Pinaalis niya yung husband niya. hindi na makatwiran. Huwag po kayo magagalit sa akin. Dapat lang po ganun. Ako, I love dogs. Pero hindi po ako makapag-alaga ng aso. Mahal ko. Kasi delikado ng Diyos yan eh. Pero yung ipapantay natin ang sarili natin sa hayop, hindi naman tama yun. Amen. Diba? Meron pong siguro may mga na-offending sa akin sa ganun. Pero yan po ang katotohanan eh. Diba? Amen. Amen. Alam niyo po, pagka nga dumadating ang Christmas, ang bagong taon, marami po akong natutuwa, especially mga estudyante, kasi noon nga pong bata-bata pa kami, nag-start ang bakasyon, 16 pa lang. Because siguro pandemic, medyo nilate na nila hanggang 20 na yung bakasyon. Kasi maraming araw kang bakasyon, maraming araw na preparasyon, especially ang mga nanay. Marami kang pagbibili ng mga regalo, pagbili ng mga kakainin nyo sa Christmas. Pero huwag nating kaliligtaan na magkaroon tayo ng time na to reflect yung goodness ng Panginoon. Amen. Di ba meron tayo na nakakalimutan na natin? Nakakalimutan na natin yung kabutihan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Tapos, nawawala na rin yung preparation. Minsan plano ka ng plano, pero dumating ba yung time sa'yo na nagmuni-muni ka, nakita mo yung kabutihan ng Panginoon sa'yo, yung pagmamahal ng Panginoon sa'yo, pero anong ginagawa mo? Nalulugod ba ang Panginoon sa buhay mo? Hindi tayo exempted. Even me, there are times na hindi ko na-please ang Lord. Minsan dahil yung patience ko, napakahina. Diba? Yun ang dapat natin gawin. Sa pagpasok ng bagong taon, magbigay tayo ng oras para i-reflect ang kabutihan ng Panginoon. At sa darating na bagong taon, ay magkaroon tayo ng bagong goals. Ito ay para sa ikalulugod ng ating Diyos. Amen? Alam niyo po, marami tayo po mga Kristiyano, maraming dahilan upang tayo ay mabuhay ng dito sa mundo nang may kagalakan sa ating puso, na talagang tayo excited sa bawat gawain ng Panginoon. Pero bakit meron pa rin mga Kristiyano na walang direksyon ang buhay nila? Na wala man lang oras na parang bigyan ng time, magmuni-muni na isipin ng Diyos. Actually, kahit nasa kusina ka di ba, nagluluto ka. Minsan hindi mo, talagang may isipin mo na lang na yung kabutihan ng Panginoon. Kaya minsan pag ganito ginagawa natin, minsan dumarating ang time sa buhay natin na apektuhan tayo ng pangyayari dito sa mundo. Pero because of His goodness na lagi mong inaalala. Amen. Di ba minsan pag sumagot ka sa nanay mo, parang nakukunti ka kagad. Yes. Naalala mo, andito ka dahil sa nanay mo. Ang bait-bait ang nanay mo, tapos sasagot-sagutin mo. Yung atmurang Diyos. Di ba? Alam niyo po, may sinasabi nga po dito. Ang masakit daw na nangyayari sa isang tao ay hindi yung kamatayan. Kasi ang kamatayan, pag namatay ka, wala ka na. Hindi mo na mararamdaman ng problema. Hindi mo na ma-experience yung hirap ng mundo. Alam niyo po, ang masakit sa isang tao ay yung nabubuhay na wala kang layunin, wala kang purpose sa buhay mo. Yeah. Amen. Maraming mga tao na nasa ganitong sitwasyon, kakain, tutulog, mag-aaral, magtatrabaho, kakain, matutulog, paulit-ulit na lang para mabuhay. Maraming taong ganun. For the sake na mabuhay lang. Hindi nila alam
Hindi natin alam na merong layunin ang Diyos sa buhay natin, kaya tayo andito. Sa Ecclesiastes 12:13, sabi dito, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng buong sangkatauhan. Amen? Dapat mayroong takot tayo sa Diyos. Ang ibig sabihin nito, nabubuhay tayo hindi lamang sa material na bagay. Hindi lang tayo nabubuhay para magtrabaho, magpakatalino, magpakadulubhasa. Hindi ko ba sinasabing masama ito ha? Magaganda itong mga bagay na to. Kaya lang, nakakalimutan natin ang mga bagay na katungkulan natin na binigay na galing sa Panginoon. Di ba? Una-una, okay, magkaroon tayo ng relasyon sa Panginoon. Hindi lang relasyon eh. Para lang yung... Hello? Hindi lang relasyon. Hindi lang relasyon. Isang malalim na relasyon. Amen. Amen. Di ba? Malalim na relasyon. Yung bang meron tayong pagkatakot sa Diyos na lumikha sa atin, meron tayong banal na pagkatakot. Hindi yung, ay, ang Diyos, ganyan. Hindi yung takot na para bang nakakita ka ng multo, na nakakita ka ng taong may daladalang baril. Hindi, banal na pagkatakot. Yung bang ayaw mong gumawa ng hindi maganda dahil ayaw mong masaktan ang Panginoon sa buhay mo. Kasi pagka yung takot na ganito, parang hindi naman ganun si Lord eh. Magkaroon niya, sabi ko nga, magkaroon tayo ng malalim na relasyon sa Kanya at sundin ang Kanyang kalooban. At alam natin na ang Diyos ay may plano sa atin. Sabi nga sa Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Ang ganda po ng plano sa atin ng Panginoon. Ang ganda ng plano sa atin ng Panginoon. Tayo ay gawing, ano ba yung paunlarin ang buhay natin. Hindi niya tayo sasaktan. Kaya minsan ako po, I can boldly say na dumating yung time na may sakit ako, ang tuhod ko masakit, nahihirapan akong tumayo. But I didn't ask the Lord na bakit ito. Hindi ko binlame si Lord. Kasi alam ko, I believe na alam niyong lahat. Ayaw tayong saktan ng Panginoon. Amen. Kaya kung dumadating man, magpasalamat tayo. Sabi nga give thanks in everything. Amen. Minsan inaalaw ng Panginoon itong mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay natin na hindi maganda. Because God has a purpose in you. Gusto pa ni Lord na mag-grow ka. Pero kung ikaw, sabi nga, God gave us the freedom to choose. Pero kung ang gusto mo pa rin, sige, namnamin mo yung sakit. Enjoyin mo yung sakit. Wala nang magagawa. May magagawa pa rin si Lord, pero hindi ka pangihimasukan. Unless na lumapit ka sa Panginoon, magtiwala ka sa Panginoon, kikilos ang Panginoon sa iyo. Amen? Amen. Sabi nga, I'm so glad God has plans for my future and for your future, and He has plans for each one of you. So, para maging, yung plano natin na maging closer kay God, dapat naka-ready tayo. Kasi kung ikaw ay wala sa posisyon na naghihintay ka para matanggap mo ang plano ng Panginoon, hindi mo makikita yun eh. Diba? Dapat maging sensitive tayo sa mga kilos ng Panginoon. Siyempre, alam na natin kung paano tayo magiging sensitive. At yan yung pagbabasa ng Biblia, pag-fellowship sa mga kapatiran, pag-attend ng pakikisalamuha sa mga kapwa mananampalataya, di ba? Tapos sabi nga, i-commit mo. Sabi sa Proverbs 16:3, commit to the Lord whatever you do, and your plans will succeed. So whatever you plan, pag kinumit mo doon sa Panginoon, magsasucceed ka. Amen. Amen. And as we enter into a new year, God has may pananaw na binibigay sa atin ang Panginoon, ang Diyos, na kailangan natin i-follow.
Amen? Sabi nga, kapag ka, dapat pagka yung may plano ka, i-prepare mo yun. Prepare for a purpose. Scripture tells us Proverbs 24:27, prepare thy work without and make it fit for thyself in the field, and afterwards build thine house. Agape, pwede sa Tagalog. Yan ba? Alam niyo po, maganda po yung pagka nagbibigay ng message si Pastora Agape, maganda yung binabasa natin. Kasi sabi nga, paano mong maririnig yung salita ng Panginoon? Paano mong maririnig kung ano man yung sinasabi na sa iyo ng Panginoon? Kaya basahin po natin sa Tagalog version dito sa Proverbs 24:27. 1, 2, 3. Ihanda mo muna ang iyong pagkakakitaan tulad ng iyong bukid na taniman bago ka magtatag ng sarili mong tahanan. Amen. Sabi po dito, prepare thy work without and make it fit for thyself in the field, and afterwards build thy home. Before we set forth to do the work of God na meron na binigay sa atin sa bagong taon, we must contemplate the purpose behind why we are doing what we are doing. Dapat ipagmuni-muni natin ano ba yung behind dun bakit natin ginagawa itong ginagawa natin. Kuha nyo? Amen. Naintindihan nyo? Amen. Di ba? It is something you must plan to do. The first word of our text simply tells us to prepare. It's not something that will happen. That will just happen. You must intentionally make time to do it. Set time to pray and seek God's mission for your life. Let Him change and align your direction to His. In all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy path. Sabi nga, kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Sabi, prepare. Kasi sa pag-serve sa Panginoon, kung nagplaplano ka mag-serve sa Panginoon, hindi basta-basta. Amen. Kailangan may preparasyon yan. Amen. May plano yan. Diba? At kailangan, sa pamamaraan mo, i-acknowledge mo si Lord at siya ang magdidirect ng landas mo. Sabi nga, plan your work and work your plan. Pag nagplano ka, pag nag-prepare ka at nagplano ka, wag lang hanggang dun lang. Kailangan itrabaho mo kung ano yung pinlano mo, kung ano yung pinipare mo. Kasi marami sa atin, nagpe-prepare, nagpaplano. Nung naplano na, wala na. Naupo na lang. Walang mangyayari. Kailangan you plan your work, and work your plan. Amen. On the next, sa Proverbs appears to be about the care of your... Kung ididig po natin itong Proverbs 24:27, sabi nga, it is actually about setting priorities, making plans, and meeting goals. Kilala niyo po si King Solomon. Ay? Amen. Nalulungkot po ba kayo dahil magtatapos na yung 2024? No. Dahil darating na yung 2025? Sabi nga, nalulungkot po ba kayo? Hindi po. Okay. Kilala niyo po si King Solomon? Amen. Sino po si King Solomon? Sino si King Solomon? King of Anak ni David. King of Israel. Kaya alam niyo po, si King Solomon po is a huge advocate. Siya po ay napakalaking tagapagtaguyod for planning ahead and having priorities in proper order. Doon po sa chapter 24, sinabi niya nga po,
chapter 24, ito po yung isang sinabi niya din dito sa 3 to 4. Through skillful and godly wisdom, through skillful and godly wisdom, a house is built, and by understanding it is established on a sound and good foundation, and by knowledge its rooms are filled with all precious and pleasant riches. Tagalog na natin. Basahin po natin. Sa pamamagitan ng karunungan, may tatayo mo at mapapaunlad ang iyong tahanan. Mapupuno rin ito ng mahalagang kayamanan. Alam niyo po, minsan meron sa atin, gusto natin yung biglaan eh. Kaya minsan tumataya tayo sa mga para biglang dating, nagilong kagad. Diba? Pero ang sinabi po ni Solomon dito, kaya nga po nung sinabi, prepare thy work without, and dun sa labas, i-prepare natin. And make it fit for thyself in the field, and afterwards build thine house. So sabi po, complete your work outside and get your fields ready for next season. After that's done, build your house. We find Solomon instructing us that there is a need for doing things in their proper order. Get your work accomplished, outside accomplished. That would be planting your fields, cultivating them, caring for them, and then harvesting them. Ito yung mga nangyayari. Sabi nga, bago po tayo, minsan magpapagawa tayo ng bahay, wala man lang tayong hawak-hawak. Mamaya po ibibigay ko po sa inyo yung sinabi ng Panginoon dito. Sabi ni Solomon, ganito yun eh. Get your work outside accomplished. Dapat ma-accomplish yung trabaho mo sa labas. That would be planting. Kung ikaw ay magbubukid, that would be planting your fields, cultivating them, caring for them, and then harvesting them. Sino po ba ang nakapagtrabaho dito sa bukid? Amen. Praise the Lord. Yun po ay, praise God, alam niyo po, magandang experience po yan eh. Kasi kami po noon hanggang tingin na lang. Pero iba talaga yung nasa field ka. Yeah. Di ba, nagaganong ka. Tapos, Amen. ano ba yung kanta noon? Biro, maghapon na tayo po, sinaman Diba? Ang ganda. Tapos dadala ka ng pagkain doon kayo manananghalian. Oh, sarap. Diba? Ang ganda nun. Oh, sarap. Oh, diba? Yun, mag-plant ka sa field, cultivate mo, tapos alagaan mo, and then harvest din na. Tapos prepare the fields for the next season. This would be turning the soil, fertilizing, maybe putting down a cover crop to add nutrients back into the soil. And then finally, build your house. Diba? Huwag kang basta-basta mag-build nang wala kang pera. Building a house without the means to pay for it would be unwise. Para ka lang nag-build ng barn. Alam niyo ba yung barn? Ano ba yung barn sa kamalig? Ano ba yung gawa ng kamalig? Ano yung mga materials na kamalig? Kahoy. O, di ba? Ang daling kunin nun. Pumunta ka lang sa may kawayanan, meron ka na. Pumunta ka lang sa mga bukong mga natutuyo yung mga dahon, meron ka ng pantayo ng kamalig. Pero ang building, ang dami mong dapat gawin doon. Kasi ang tatay ko, contractor siya noon. Talagang nakikita namin kung ilang plano ang dala-dala niya bago, ang dami-dami mga computation, ang dami, lahat bago maitayo isang building. Actually, nung minsan, kasi meron akong kapatid sa Baguio, doon na sila nanirahan sa Baguio. Ngayon, nung nagpagawa sila ng bahay, sabi niya, tayo naman, lalagyan niyo ba ba yan? Ang mahal-mahal niyan, ang dami kong gagastusin. Kasi ang tatay ko, pagka talagang gumawa pulido, yung pang naglagay siya ng pelote, no, para tumibay. Alam niyo, nung lumindol, di ba, ang dami, mga hotel na magagandang hotel, nagbaksakan. Pero ang bahay ng kapatid ko, ni wala man lang diferensya kahit na. Amen. Sabihin, dapat paghandaan mo talaga. Amen. Huwag kang magtipid, lalo na pag bahay o building ang itatayo mo. Amen. Dahil marami na nangyayari dito sa ating mundo. Di ba? Dahil sa bahalan,
natumba na, natangay na ng agos. What more yung earthquake? Di ba? Solomon has addressed this subject in the past. Ito pala, Solomon is encouraging us. Tunay nga na, pagka mababasa mo din yung mga sinulat ni Solomon, talagang makikita mo kung paano siyang nagplano, nag-prepare. Kaya yun, gusto din encourage tayo na tayo din, matuto din tayo na magplano, mag-set ng goals, and then pangatawanan mo yung pinaplano mo, yung piniprepare mo. Yun ang importante. Dapat kung ano yung pinipare mo at pinlano mo, dapat yun ang mangyari. Di ba? Solomon is recommending that we think things through thoroughly from beginning to end and then set goals. By taking the time to contemplate that we are using God-given logic to help us prioritize and set goals. Sabi sa Proverbs 21:5, the plans of the diligent lead surely to abundance and advantage, but everyone who acts in haste comes surely to poverty. Sa Tagalog, ang gawaing plinanong mabuti at pinagsikapan ay magpatungo sa kaunlaran. Ngunit ang gawaing padalos-dalos ay maghahatid ng karamihan. Alam niyo po, totoo po yun. Totoo po yun. Ang lahat ng bagay na pinagplanuhan mo, magsasucceed to. For sure. Kasi syempre, kasama ang Panginoon. Di ba? Kasi kahit anong gawin natin, na galing sa flesh natin, hindi magsasucceed yun. Yeah, amen. Ang mga gawa din, ang mga gawain din natin na padalos-dalos, para bang, sige, gawin mo na, mahalangan na, gawin mo na. Ang nangyayari, wow, palpak, di ba? Yes. So, ganun din po sa gawain ng Panginoon. Even si Lord, He spoke about putting our plans and priorities in order. He used, actually, makikita po natin to sa Luke 14:28-33. Kung babasahin po natin, hindi ko lang po alam kung sino hindi maantig ang puso dito at kung sino yung ito ay tungkol pa rin po sa preparasyon. So, basahin na po natin sa Tagalog. Sa English muna po, just imagine that you want to build a tower. Wouldn't you first sit down and estimate the cost to be sure you have enough finish what you start? If you lay the foundation but then can't afford to finish the tower, everyone will mock you. Yeah. Amen. Look at that guy. You started something that he couldn't finish. Diba? Pagtatawanan ka lang eh. Minsan sabihin na, yabang-yabang mo, gusto mong malaking bahay, wala ka naman palang pera. Diba? Maraming tao ngayon, especially yung una pa lang, ginulat mo sila, wow, ang laking ipapatay yung bahay na to, nandun na yung pundasyon. Pero nung patapos na, wala na dahil wala ng pera. Hanggang nabubulok na pala yung bahay, hindi na natapos. Ngayon meron pa ditong karugtong. Or imagine a king gearing up to go to war. Wouldn't he begin by sitting down with his advisors to determine whether his 10,000 troops could defeat the opponent's 20,000 troops? If not, he'll send a peace delegation quickly and negotiate a peace treaty. In the same way, if you want to be my disciple, it will cost you everything. Don't underestimate the cost. So, basahin natin sa Tagalog. Ang sino mang gustong sumunod sa akin ay katulad ng isang tao na nagbabalak magtayo ng isang tore. Una, isipin mo muna kung magkano ang magagastos niya sa pagpapatayo at kung may sapat siyang parang agad-gamitin hanggang sa matapos ito. Sapagkat kung hindi niya ito gagawin, baka hanggang pundasyon lang ang maipagawa niya at hindi na matatapos. Kaya pagtatawanan siya ng nakakita nito. Sasabihin nila, nagpatayo ng bahay ang tao ito, pero hindi na kaya ipatapos. Katulad din ng isang hari na gusto makipagdigma sa kanyang kapwa-hari.
Dapat isipin muna niya kung makakayanan ng 10,000 sundalo niya ang 20,000 sundalo ng kanyang kaaway. At kung sa palagay niya hindi niya kaya, mapapagdala na siya ng mga subo para magpagsundo bago dumating ang kanyang kaaway. Ganyan din ang kulit ninyo, isipin mo na ninyong mabuti ang pagsunod sa akin. Dahil kung hindi ninyo magagawang talikuran ang lahat ng nasa inyo, ay hindi kayo maaaring tangkil ang pagsusunod ko. Amen. Wala na ba? Okay, sinigurado ko lang. Alam niyo po, marami po sa atin na parang, ayun nga, padalos-dalos. Ay, sige, magsiserve ako sa Panginoon. And, join ng kung anong ministry tayo meron. Isang ganon lang, wala na. Yeah, amen. Naalis na ako kasi na-offend ako dito eh. Marami sa ating ganon. Yeah. Kasi Yeah. wala eh, hindi mo man lang, Lord, Yes. ito may para sa akin talaga. Yeah. Amen. Kasi pagka yung padalos-dalos tayo, ay gusto ko dyan. Yes. Kasi nasa harap ka eh, di ba makikita ka lagi. Yeah. Yung pala parang gusto lang makita sa harapan. Yeah. Gusto lang o kaya makita na, ay si ano, ginagamit na. Pero hindi pala siya nagplano, hindi pala nag-prepare Yes. para doon sa ministry na pinagkaloob ng Panginoon sa kanya. Amen. Kaya parang yung bahay na walang pundasyon, walang magandang pundasyon na guguho. Pero may question din ako. Ikaw ba ay talagang tumanggap sa Panginoon? Kasi we cannot judge. Diba? Baka naman yung taong yun, nagpapaano lang muna, kasi nasaktan eh. Pero kung ang taong yun ay parang wala man lang conviction, may question tayo sa relasyon niya sa Panginoon. Totoo ba siyang tumanggap? Amen. Kasi kung ikaw may buhay ka ng Panginoon, sabi ka, God will never leave you nor forsake you. Kahit anong sitwasyon ka andon. Amen. Ang banal na Espiritu ay nasa iyo. Kung wala kang, kasi ang nangyayari, pagka nandun tayo sa sitwasyon na yun, mararamdaman mo kung tunay na may buhay ka ng Panginoon. Nakikita mo yung pagkausap sa iyo ng banal na Espiritu. Sabi niya, ano ba nangyayari sa iyo? Andito lang ako, di ba? Pero kung wala kang conviction, I doubt. Yeah. Totoo ba na tumanggap ka sa Panginoon? Totoo bang may personal na relasyon ka sa Panginoon? Amen. Yun ang talagang, di ba? Marami naman sa atin din nangyayari. Lumayo pero bumalik ulit. Amen. Di ba? Yun ang makikita mo na na-convict siya. Yeah. Hindi siya mapakali. Nag-struggle siya. Bakit ganito? Kaya talagang, kasi minsan mas malakas pa yung kaluluwa natin kaysa doon sa espiritu natin. Kung saan nananahan ng banal na espiritu. Minsan nangyayari yan. Lumalabas ang old self natin. Gusto natin i-satisfy kung ano yung gusto ng old self natin. Kaya yun. Kailangan meron tayong preparasyon. Amen. Sabi nga, if you want to be my disciple, it will cost you everything. Amen. Alam nyo, gusto ko yung Totoo yun. Amen. minsan, pagka maalala ko yung sinabi ni Paul na kung kilala nyo si Paul, kung gaano siya kalim, he was the cream of the crop, di ba? Pero meron siya din mga bagay-bagay na hindi maganda, nag-persecute siya ng mga Kristiyano, pero ang role niya noon, napakataas na. Na kung hindi ka naniniwalang may Diyos, hindi mo iiwanan yun. Yung position mo doon. Pero sinabi niya, I consider all things lost for the excellency of knowing Christ. Amen. Ito ba yung sinabi ng Panginoon, if you really want to be my disciple, it will cost you everything. Nakahanda ba tayo na yung mga ano natin sa buhay ay iwanan yun para makapag-serve lang sa Panginoon, para maging disciple ng Panginoong Jesus?
Pero sinabi naman ni Lord din eh, sa Matthew 6:33, na if you seek His kingdom and His righteousness, all these things shall be added unto you. So huwag kang mag-alala. Pag sinabi ni Lord, sinabi niya na, if you want to be my disciple, it will cost you everything. Yes, it will cost you everything. Yung mga bagay-bagay na gusto na kinagigiliwan natin na hindi naayon sa Panginoon. At yung mga kinagigiliwan natin na hindi ayon sa Panginoon, ang siya magpapahamak pa sa atin. Gusto natin nandun tayo sa Central, Tong Eats, kwentuhan na kung ano-ano mga bagay, kung ano yung mga lumalabas sa bibig natin. Tapos mga nagsusugal, alam naman natin, ang sugal ay bawal dito. Pagkatapos nahuli ka, o di napahama ka dahil sa ginawa mo. Pero kung ikaw ay talagang gusto mo maging disciples ng Panginoon, gusto mo andun lagi sa gawain ng Panginoon. Amen. Kahit anong oras ang nasa isip mo, Panginoon. Kasi pag ang nasa isip mo ang Panginoon, iaayos niyang lahat. Amen. Yes, amen. Hindi naman yung kahit isip mo doon sa kaibigan mo, o yung natinig ka. Kahit isip mo doon sa kaibigan mo, napasagan ka ng pinggan. Kahit isip mo doon sa boyfriend mo, kasi kahit isip mo sa mga tao, hindi naman na magbibigay sa iyo ng anuman. Na anuman na kasaganahan o anumang magandang mangyayari. Ang dami nangyayari, napapahama ka, nagbayad ka tuloy doon sa nabasan mo. Diba? Pero pagka si Lord, ano man ang ginagawa mo, subukan nyo. Sabi nga ni Lord, subukan. Marami, hindi lang sa tithes and offering natin subukan ang Panginoon. Sa mga bagay-bagay sa buhay natin. Amen. Subukan natin si Lord. Amen. Magbukas ka ng pinggan. Iniisip mo kagad si Lord, di ba? Hindi ka nakakabasa. Amen. Si Lord, tutulungan ka pang maghugas. Amen. Oo, walang pagod. Minsan nakala lang natin, masyado naman yun, sobra naman yan. Hindi. Lalo niyong may experience yung kabutihan ng Panginoon. Lalo niyong may experience yung kabutihan ng Panginoon. Saan ka man nandun, kasi parang kasama mo na siya lagi. Kagaya sa, minsan nga, ito man medyo corny, pero talagang ako, halimbawa makikita kami sa isang lugar ni Tito Morgan yun. Pag nakikita ko na si Tito Morgan yun, parang gumaganyan na yung tiyan ko. Hindi nga, sa totoo lang, na-excite ako kahit 40, ilang taon na lang, 50th anniversary na namin. Dito natin gagawin yung, ito ay para sa kalwalhatian ng Panginoon. Imagine, talagang we're so blessed. No, isang araw lang pinag-uusapan namin habang kami nagbe-breakfast. Medyo nag-aalanganin pa kami kasi kinasal kami sa Xavier ng June 28, 77. Kinasal naman kami sa simbahan January 15, 78. So, wag na kayo magbilang kung si Paolo 46 na ngayon. Anyway, kasal naman kami sa Xavier. Sabi namin, ano ba yung celebrate natin? Tapos sabi ni Pastor Morgan, yung sa church. Sige. Pero June 28 tayo nagkinasal medyo may pagdatalong gano'n. Pero syempre, sa church pa rin, hindi man kami Kristiyano pa noon, but nakita namin yung pagbabasbas ng Panginoon sa... Pero syempre si Lord, ino-honor din yung kasal sa Savior. Yeah, kasi yung lisensya namin doon, yun din ang ginamit nung ikasal kami sa simbahan. Kaya, ba't ko napunta dun sa anniversary natin? Plano. Siyempre, nagpa-plano. Kahit yung pagkinasal si Agape, nung binanggit ko yung kasal niya, at nung sinasabi ko yung anniversary namin ni Pastor Morgan, parang hindi kayo excited eh. Bakit? Hindi ko nakita sa inyo eh. Bakit kayo ganyan? Kung wala kami, wala si Pastor Agape. Diba anak? Diba dad no? Pinag-uusapan na namin, nagpaplano na kami. Pagka binigay na ni Lord, wala pa pala yung binigay na ni Lord. Pag binigay na ni Lord,
Dito namin gagawin. Hindi dito sa Faith House kasi kulang eh. Mainit. Yes. Ba't sa Israel? Wala yun. Hindi kayo makapunta. Hindi nga. Yun ang, we love the church. Mahal na mahal namin ang church. Kaya kung meron mang importanteng okasyon na mangyayari sa buhay namin, gusto namin ang church ang makawork. Huwag mo na kayo magkasama. At saka gagawin namin linggo. Dami ng plano. Praise God. Talagang sabi nga, balik tayo sa topic. Sabi nga, if you really want to be a disciple ng Panginoon, marami tayong tatanggalin sa buhay natin. Amen. Sabi din ni Paul, everything must be done in a proper and orderly way. At saka sa pagpaplano natin, let us also consider, yung first priority natin sa buhay natin ay yung ma-please at mabigyan ng kaluwalhatian ng ating Panginoon. Amen. Sabi nga sa 2 Corinthians 5:9-10, ultimately, malapit na po ako. Ultimately, it does not matter whether we are here or gone. Our purpose stays fixed, and that is to please Him, to please our God. In time, we will all stand in judgment before the throne of the Anointed, the liberating King, to receive what is just for our conduct, whether it be good or bad, while we live in this temporary body. Pleasing God should be our number one priority in life. Ano natin sa Tagalog? Kaya naman, sinisikap naming malugod ang Diyos sa amin, maging dito man o sa piling na niya, sapagkat haharap tayo lahat kay Kristo para hatulan, at tanggapin ng bawat isa ang nararapat na kabayaran sa kanyang ginawa, mabuti man o masama nang nanubuhay pa siya sa mundong ito. Amen. Ito po ang ating katuruan dito na which is in the Bible, na nung tayo nagkaroon ng personal na relasyon sa ating Panginoon, tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Tayo po ay na-save. Nagkaroon po na-save po tayo. Ngayon po, hindi naman po ibig sabihin, yung salvation na tinanggap natin ay kailanman hindi mawawala. Pero hindi naman po tayo ang katawan ng Panginoon na save ka na. Huwag ka nang kumilos, hindi na mawawala. Hindi po tayo ganun. Kasi kung may buhay ka ng Panginoon at ikaw ay na-save, yung buhay na yon ay kikilos sa iyo. At yun ang mag-uudyok sa iyo na gumawa para sa kaluwalhatian ng Panginoon, mag-serve sa Panginoon, di ba? Kasi kung wala kang, punta tayo salvation, kung naniniwala ang tao sa isang salvation na nawawala, paano na lang tayo every time pa na magkakasala tayo? Hindi na tayo safe. Kawawa naman tayo. Kung nung tayo nagkasala, talagang matigas pa rin tayo. Hindi tayo. At saka bakit sinabi ni Lord, He is faithful and just to forgive our sins and our unrighteousness. Kung mawawala, hindi na tayo bibigyan ng pag-asa ni Lord. No. No one can separate us from the love of God. Amen. But naniniwala ko because of the Holy Spirit na nasa atin, babalik at babalik kami. Amen. 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 Yun ang maganda. Pero isipin mo natin, may judgment si Lord eh. I-judge tayo according to our deeds. But pagdating ng panahon, syempre yung sinasabi ng Panginoon sa atin, pagdating ng pag-judge niya, kasabihin, welcome my faithful servant. Diba? Ang sarap pakinggan nun. Enter unto thy master's joy. Kesa naman yung diyan ka muna at magdidisiplina ka muna kahit sa mga ginagawa mong hindi maganda. Ano bang gagawin natin? Gawin natin yung tama. Amen. Para sa atin yun eh. Para sa ating pamilya yun. Para sa ating mga anak yun. Para sa ating mga mahal sa buhay. Mag-share ka ng salita ng Panginoon, hindi naman nakikita sa iyong buhay ng Panginoon. Paano natin silang madadala sa
kaharian ng Diyos. Amen? Amen. So, yun po. And may their lives be a credit to you, Lord. And what's more, may they continue to delight you by doing every good work and growing in the true knowledge that comes from being close to you. Sa Colossians 1:10. Sa ganon, makakapamuhay kayo ng mararapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon sa lahat ng bagay, at makikita na lumalago kayo sa mabuting gawa at sa pagkakakilala na sa Diyos. Na kung tayo ay marunong magplano, marunong yung alam natin kung ano yung purpose ba kung bakit tayo nandito, talagang makikita po ang paglago sa ating buhay. Amen. Hindi po tayo parang parang sino bang gustong maging stagnant dito? Stagnant na parang ang patay, parang wala kang buhay. Dapat kumikilos tayo bilang manggagawa ng ating Panginoon. Sabi, let us remind ourselves to keep our priorities in order. That means putting God first as we make our plans and set our goals. Then let us remember that there is a need to logically prioritize our goals. As God leads and guides us, we need to constantly be in tune with His Holy Spirit, obediently following His leading. Alam niyo po, lagi po natin nadidinig sa bawat isa. Salamat sa Panginoon at ganito ang ginawa sa buhay ko. Salamat sa Panginoon ang ginawa niya sa pamilya ko. Salamat, maraming salamat sa Panginoon. Laging salamat, Panginoon. Paano tayo? Gumagawa ba tayo ng nakalulugod sa Panginoon? Yun po ang tanong sa bawat nananampalataya. Even we are Christians na marami tayo, ang dami natin, pagka may Bible study, ang dami natin mga testimonies, pasasalamat. Nagagawa natin bigyan ba ng kaluguran ng Panginoon? Pinaprioritize ba natin ng Panginoon? Sabi nga ulitin ko ulit, pag hinanap natin ang kanyang kaharian, ang kanyang katwiran, lahat ng pangangailangan mo, ibibigay niya. Amen. Amen. Kaya sa taong darating, sa 2025, mag-set tayo ng goals. Mag-prepare tayo, magplano tayo, how we will please the Lord. Amen. Hindi yung how will I please myself. Yes. No. Yun ang gawin natin pagpasok ng 2025. Na ano bang gagawin ko? Kailangan, pag nandito ko sa Sunday ngayon, parang excited na tayo sa susunod na Sunday. Huwag nating hayaan yung ulan maging dahilan para hindi tayo makarating. Amen. Huwag nating hayaan sumakit lang ang kamay mo, hindi ka na dadating. Huwag nating hayaan sumakit lang ang paa mo, ang tuhod mo, hindi ka na darating. Kung naniniwala kayo, God is our healer. Punta kayo sa church. Kung hindi nyo mapag-pray yung sarili nyo, punta kayo sa church dahil andito ang Panginoon. Sabi nga, when 2 or 3 gathered in His name, He is in the midst. Amen. At kung saan man ang presensya ng Diyos, ang lugar na yun ay banal. Ang banal na lugar na yun ay magdadala sa atin sa pamamagitan ng panalangin ng bawat isa. Kagalingan sa anumang nararamdaman natin. Kaya huwag po kayong magtubili na huwag po kayong manghina, huwag po kayong manlanta, huwag po kayong tamarin na makisalabuha sa mga kapwa nating Kristiyano. Amen. Dahil dito may encourage kayo. Amen. Kung minsan nadidiscourage kayo, meron pa rin mga kapartira na mag-i-encourage sa inyo. Amen. Kaya lahat, ipagmuri-muri natin. Amen. I-reflect natin yung kabutihan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen. At makikita natin kung talagang may puso tayo na talagang maka-Diyos. Amen. Makikita natin ang kabutihan at bibigyan natin ng kaluguran ang ating Panginoon. Sorry po, nag-overtime ata ako. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat po, Ama. Tunay nga na, tunay po, Lord God, na Ikaw ang aming Diyos na dapat namin i-please. Ikaw ang nag-iisang Diyos, Panginoon, ng buhay namin na dapat lamang po i-please. Huwag mo po kami mag-agtubili sa darating na taon 2025 ang mga nais mong ipagawa sa amin, Lord God. Dalangin namin ang iyong patuloy na pagkilos sa aming pagpaplano, sa aming
pag-prepare, Lord God, para sa iyong gawain. Maraming salamat po, Ama. In Jesus' name. Amen.